Yeah. And speaking of creation, no, magpunta na tayo doon sa what you have created. Diba? So, ako, hindi ko to sinasabi dahil kasama kita. Alam to ng mga kaibigan ko, alam to ng wife ko. You're one of my favorite singers. And sabi ko, gusto kong malaman kung magkakaroon ako ng opportunity tapos matatanong nga kita. Siguro gusto rin malaman ng mga people na nanonood, paano ka ba nag-start sa singing, bro? Magaling ka na ba kaagad kumanta? Okay. Yung totoo, Oo. Basta ang isi-share ko lang sa inyo dito, hindi kami magsisinungaling dito. Isasabihin namin yung nasa puso talaga. Kasi kung ayaw nyo naman, wala naman din kami dapat pakialam dun eh. Anyway, back to your question na paano ako nag-start. Nung bata pa, I think 8 years old ako, ang una kong kinanta, nasa church ako. Nagko-choir ako, nung sa church. Nung tapos na yung rehearsal namin sa choir, pumunta ako sa gitna ng stage. Yung sa nag-homily, di ba? Sa gitna. Kinuha ko yung mic, kumanta ako ng "Namainlove ako sa iyo, kala ko pag-ibig mo ay tunay." Pero rap, di ba? So, nagulat ngayon yung mga tao doon, nagulat yung mga kasamahan ko. Sinabi nila ngayon sa parents ko. Sinabi nila na parang, yung anak mo, may boses, parang ganyan, may talent or whatever, paano nila sinabi. So, meron ka ng talent nun pa? Nung 8 years old, nakita nila ako na parang, kumakanta nga, ganyan. Sikat na sikat yung Stupid Love nun, diba? Nung mga panahon, ganyan. Noon, nang ginawa ng daddy ko, yung daddy ko kasi, frustrated singer siya. Sabi niya, kung hindi siya pinigilan ng lolo kong, kasi dati raw ang tingin ng mga sinaunang tao. Hindi sinaunang tao. ng mga tandaan na natin, no? Diba, yung mga oldies, yung mga paniniwala nila, walang pera sa music. Diba? Lagi naman. So, hindi tinuloy ng dad ko, pero kumakanta talaga siya. Sabi nga niya, kung tinuloy ko to, para akong mga Ariel Rivera, mga Gary V kasabay. Hanggang sa naging hobby namin na kumain sa mga Jerry's Grill, Danny's Grill, kung saan may banda. Tapos, babayaran ng daddy ko yung banda. Let's say, bibigyan niya 200 pesos. Tapos, magre-request na baka pwedeng kumanta yung anak ko. Seriously? So, from there, doon ako nag-start na parang nagpa-perform ako sa ibang tao na hindi ko kilala. Tapos, bata pa ako nun. Tapos, bibigyan lang nila ako ng pagkain. Kung anong gusto ko. 8 years old pa rin to? Hindi na to? Nung siguro mga 10 na to. Na to? Nung narinig naman nila na parang meron akong, yung sa Salbakuta, nag-rap ako, doon pa lang nila na-gets na, siguro nag-isip sila, paano ko to i-mold, parang ganyan. Paano ko siya i-develop. So siguro doon sa 8 to 10, makulit lang kasi ako noon Tapos yun, sinuportahan na ako ng family ko, ng kuya ko, ng mami ko, ganyan. Tapos yun, pinapakanta nila ako kung saan-saan, bibigyan nila ako ng 100. Dati nagdo-Dota lang, Dota boy nga ako. So, masaya na ako noon. Papakantahin ako, meron ako 100. Ano yun, mga 10 hours, 100 pesos. Okay na okay sa akin yun. Yung bahay kasi namin, pagbaba mo, computer shop na. So, doon, hanggang sa tambay ako talaga before. As in, hindi ko naman sinasabi, walang hate sa tambay. Okay yan. Basta, kailangan mo lang maisip habang mas bata ka na parang hindi pala forever tambay. Hindi dapat laging walang ginagawa. Ang hirap nun wala kang ginagawa. Pero pwede kang magpahinga. Hindi yun dapat, nalaman mo na kailangan palang mag-grind ka 24/7, hindi ka na, mali din yun. So, balance lang lahat. Anyway, nung pinapakanta ako doon, mga 15 years old ako, nakita namin si Manny Valera sa ABS-CBN hallway. Ba't ka nandun? Nagbabakasakali kami na baka may makakita nga sa akin, may makita kaming ganun, na pwede naming lapitan, na pwede naming sabihin na, singer yung anak ko! Ang mga nanay, ganun, di ba? Parang, meron ako anak dito. Meron ako anak dito, marunong siya kumanta, baka gusto mo marinig. Ganyan. Balik tayo dun sa ABS-CBN, nung nakita namin si Manny Valera, dun na kasi nga, manager siya ni Maricel Soriano So parang sabi namin, dito na tayo sisikat. Nakita tayo Pinapunta ako sa DMV, sa management nila, sa office nila, pina-audition ako doon. Question, sorry. Narinig ka kumanta ni Manny Valera? Hindi, sinabi lang na pumunta ako doon. Nung nakita, sinabi na singer. Sige, mag-audition. Buti, pinaniwalaan. Wala namang mawawala Diba? Tsaka naghahanap siya ng talents yun, makinig kayo, kasi guys. Manny Valera siya diba?
So, pag Manny Valera ka, lalapitan ka talaga ng talents. Kasi manager ka eh. Okay. So, nung kami nagbakasakali, siguro pang 100 na siguro ko nagbakasakali sa kanya. Gets. Pagpunta ko doon, pina-audition ako, pina-acting ako, pinasayaw ako, pinakanta ako. Pero nagustuhan talaga ako doon sa kanta. Kasi yun naman talaga yun. Yeah. Pero imagine mo, sumayaw-sayaw ako doon. Paano? Tapos nag-acting ako talaga na may paiyak-iyak pa, ganyan. Alms. Basta ganun. And then, doon na nag-start. Pina-audition. Ang ginawa naman niya, 10 years ako nakakontract sa kanya. 10 years. So, nung sinabi na 10 years yung contract, parang sabi ko, masisikat na tayo dito, halagaan tayo ng 10 years. Eto na ngayon, wala akong bad blood with Direct Manny. I respect you po. After a year, lumipas yung 1 taon, ni kanta sa patay, wala akong gig. So, nag-isip ako ngayon na parang, sayang yung time. Kailangan kong kumilos ng sarili din naming style na feeling ko, bakit puro ko go-see, ano ba tawag? Yung mga go-see, yung para sa commercial, di ba? Pupunta ka sa Makati, mag-go-see ka, extra ganyan. Hindi naman nga ako ganun, singer nga eh. So, nakipag-usap kami sa kanya. Ilan taong ka na yan? Mga 16 siguro, Okay. mga 15, 16. Audition yun ng X Factor Philippines. Sinabi ko sa kanya, gusto ko mag-audition. So, gumawa naman siya ng paraan. Pina-audition niya ako sa X Factor. Ang una kong kinanta nun yung It's late in the evening, Wonderful Tonight. Tapos nagulat ngayon sila Gary V, sila, ganyan, yung mga nagpapa-audition na parang, may ano to kasi yung dating ko daw parang chick boy, parang malakas sa babae. Pero hindi totoo kang chick boy, di ba? Usapan yun eh. Oo. So, kailangan magmukha kang maangas. Oo. Diba? Anyway, nag-audition. Ito na ngayon, nakilala ko si Jobert Socaldito, yung Okay. former manager ko. Nanalo ka ba dun? Hindi. Parang last 2 kami, ang nanalo si Keddy Bon. Anyway, ano yun? Experience ko yun. And I'm so happy na na-experience ko yun. And proud ako sa sarili ko na parang, di ba, nangyari sa buhay ko yun. Kasi maraming gustong may ganun, pero sa akin siya nangyari. So thank you agad, Lord. Anyway, nakilala ko nga si Nanay Jobert Socaldito. Prior to that audition pala, nag-audition na ako sa Walang Tulugan kay Tatay Germs, kay Kuya Germs. 2 beses ako nag-audition sa kanya, hindi niya ako pinansin, hindi niya ako kinuha. Wala, as in, sa dami niya sigurong talent, hindi niya na ako napansin. Pero nag-audition, kumanta ako sa harap niya, hindi niya ako kinuha. May radyo si Nanay Jobert DZMM. Radyo, teleradyo. Pwedeng kumanta doon. So kumanta ako ng Dance with My Father again. Back when I was a child, before life removed all the... Sa ginandaan ko, again. Nanonood si Tatay Germs nun. Rest in peace sa ating tatay. Tinawagan niya ngayon habang naka-live kami sa radyo na parang, Jobert, sino yung kumanta ngayon dyan sa radyo mo? Ito po bago kong talent to, ganyan. Actually, hindi pa niya ako talent. Palipat pa lang ako sa kanya kasi nga, umaalis pa lang ako kay Direct Manny. Okay. Para lang wala kayong gulo na parang nagkasulutan. Hindi talaga nagkasulutan. Lumipat lang ako talaga kasi may nakita rin siya sa akin na parang, uy, may boses to tapos pwede raw niya akong tulungan. Syempre, ako trying naman ako as a newbie, trying. Hindi naman agad eto na yun na nakikita nyo ngayon, di ba? So, nung pinakanta ako, sabi, sige, pumunta ka sa Walang Tulugan, mag-audition ka dito. Okay, fast forward, nag-audition ako doon. Kinanta ko yung Dance with My Father. Pasok na raw ako, regular, semi-regular na raw ako sa Walang Tulugan. So, naging Walang Tulugan boy ako for mga 3 years. Anong year to? Papa, hindi ko na maalala yan eh. Pero nung basta makikita nyo naman sa YouTube yan, search nyo lang Michael Pangilinan, Walang Tulugan. Doon ko na ilabas yung iba kong talents pa. Which is, R&B pala ako. Hindi pala ako ballad. Okay. Hanggang sa nakilala ko si Jano Gibbs. Kasi GMA di ba? Nakilala ko si JR. Yan mga influence ko talaga sa local. Okay. Kasi dati, ang R&B sa akin, Jano Gibbs lang eh. Yung, ko na yata ang... Pag gumanta siya, uy, ang sarap nun. So, ginaya ko. Tapos, one time napanood ko si JR na nag-guest siya sa SIS show ng GMA. Doon, kumanta siya ng When we turn out the lights, the two of us alone together.
No one else comes close. Ginaya ko ngayon yun. Paggaya ko, sabi, uy, R&B siguro ako talaga. Pero na-try ko mag-rock, na-try ko mag-ballad, na-try ko mag-hip-hop, ganyan. Hanggang sa nauwi ako sa R&B kasi masarap siya, pusuan siya. And then, from there, no, after X Factor, yun na. Doon na nagsunod-sunod lahat. No, punta nga ako sa Walang Tulugan. After Walang Tulugan, biglang may magandang offer sa akin na tumawag yung ABS through Nanay Jobert na sinabi na kinukuha ka ng Your Face Sounds Familiar. Yun. Doon na. Doon kita napanood. Diba sabi ko, uy, kaya ko ba yun? Nagnaw ako. Talaga? Nagnaw ako kasi mapapahiya ako eh. Hindi ako nanggagaya eh. Hindi ko kayang gaya. Ang kaya ko lang akong gayahin, Jano Gibbs. A little conversation. Yun lang, di ba? Pero wala na. Ilang season yun, di ba? Ilang episode yun kung 12. Di dapat 12 na character gagayahin mo, di ba? So ko, hindi ko po kaya. Hanggang sa, nung narinig nila yung Jano, siguro doon sila parang, magte-trending siguro itong Jano na to. So, matututunan naman yan. Kunin nyo na. Ganyan. Siguro ganun. Ewan ko, pumapasok lang ako. Nag-imbeto lang ako sa utak nila na parang ganun nangyari. Anyway, kinuha ko, audition. Doon gumanda yung yung pagtingin ko sa showbiz. Na, tsamba lahat, oo. Pero ako, masasabi ko yung tsamba, kapag mas nagwo-work ka, mas malakas kang tsumamba. I get you. Diba? Yeah. Kasi pag wala ka rin ginagawa, tapos sasabihin mo umaasa ka lang sa tsamba, wala rin tsamba eh. Hindi ka rin swerte. Pero kung inilalagay mo nga yung sarili mo doon sa, sige, kahit na, imagine mo, ninowan ko yun. Pero biglang may nag-trending na yung, ginaya ko si Sam Smith, tsaka si... Bro, solid yun. Napanood ko yun. Si John Legend. Ako parehas yun. Tapos inaral ko talaga, tinuturuan nila ako, umuwi ako, minaaral ko. Doon na parang nag-start, ganyan, na ginawan pa nila ako ng album noon, ng Star Music, kasi nga, nagtapos na ako sa Your Face Sounds Familiar. No, so, first runner-up ako doon, ang nanalo si Denise. Tapos na yung Your Face Sounds Familiar, nagawa ko lahat yung task ko doon. Kinuha ko ng Star Music, gumawa kami ng album, ang single ko is Bakit Ba Ikaw? Which is, 2015 ko siya kinanta. Kailan lang nauso yung internet, yung Wish 107.5. Kinanta ko siya 5 years after nung 2015, yung release. Doon lang siya kinagat ng tao. So, hindi mo talaga masasabi yung swerte na parang, may kanta ako ng Bakit Ba Ikaw? Tapos, di ba? Kung hindi talaga siya sisikat, hindi siya. Pero kung kantahin mo siya ng isang beses dito sa lugar na to, bigla na lang siyang, di ko rin alam ano nangyari, di ba? Biglang nag-hit. Tapos kumanta ako doon ng One Last Cry. Si Morissette kumanta ng Something There. Na hindi pa rin sikat yung Hindi ko sinasabing kami nagpasikat nung Wish. Walang ganon. Kumbaga, it's just that isa ko sa mga nag-umpisa nun. Na, Until 2020 bro, ikaw yung top 1 na... Yun yung sinasabi nila. Pero para sa akin, diba? Kasi iba na rin ngayon. Iba na. Tapos, numbers yun. Tapos, kung kahit naman tingnan mo ngayon, hindi mo mababago yung numbers doon. So, hindi ko yun iniisip na parang, ako sikat, ganyan, whatever. Hindi pa rin doon natatapos. Yun yung life. Hindi natatapos doon. Gumawa ako umalis ngayon ako dito sa manager ko, Jobert Socaldito. Pero maayos ako nakiusap sa kanya na alis po ako. Meron po akong gustong gawin. Meron akong nakikita sa internet na akala kasi nila TV lang nun eh. Hindi nila nakikita yung internet, ganyan. Hanggang sa sinabi ko sa kanila na parang may gusto nga akong gawin, tapos parang hindi naman nagalit. Parang, alam mo yun, siyempre nagtatampo siya bakit kailangan umalis, ganyan. Nagpaalam ako na baka pwede natin tong gawin together. Hindi mo nga, parang bawal, wag. So, ibig sabihin, hindi mo nakikita. Yeah. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. It's just that gusto ko lang talaga tong gawin at kung sumama man loob mo sa akin, sorry, pero tatry ko to. Yeah.